Dalawang proseso yung gagawin natin ngayon na pandesal at pang-commercial yung timplada nito mga palangga. Nakapag-upload na po ako nito before pero kaso nga lang medyo madami yung recipe natin noon. Ngayon ay ulitin natin yung ating video, ay gagawa lang po tayo ngayon ng 1 kilo para po sa mga beginners. Kaya huwag na nating patagalin ito, simulan na po natin. Sa ating mixing bowl mga palangga ay paghalo-haluin nyo lang po yung mga ingredients natin na nakalagay dyan sa ating video screen. Pinaghalo-halo ko na dito at hindi ko na isa-isahin para hindi din kayo mainip, para po mapadali lang po yung video po natin. Screenshot nyo na yung ating mga video recipe pero kailangan po ay panoorin po ninyo yung ating procedure dito. Nang natapos na nating ilagay yung ating mga ingredients, ay pwede na natin itong durugin yung ating margarin dito sa ating asukal. At pagkatapos ay maglagay na po tayo ng ating tubig. At pagkatapos ay kailangan po talaga nating tunawin yung ating mga dry ingredients bago po natin dito ilagay yung ating harina. Sa ating harina, kung wala kayong bread flour or yung first class, ay pwede kayong gumamit dito ng all-purpose na harina. Walang problema mga palangga, ay lalong sumarap pa yung inyong pandesal. Sa gustong matuto nito na wala pa kayong mga dough roller o yung mga spiral mixer na pangpakinis ng ating dough, pwede talaga ninyo itong masahin ng mano-mano mga palangga hanggang sa ma-achieve ninyo, mapakinis ninyo yung ating dough. Nang matapos po nating pakinisin yung ating dough, ay diretso na po natin ito putol. Ito po yung ating first process mga palangga. Ito yung sinasabi ko na dalawang proseso yung gagawin natin. Ito yung isa ay pwede natin putulin ng diretso at pagkatapos ay figurahin po natin agad para hindi po tayo maalsahan dito at ilagay po natin sa ating breadcrumbs. Yung ating ginawa dito na breadcrumbs, ito po yung ating mga toasted na mga durog. Dinurog po natin ng pino at sinala po natin ng pino na salaan. Para sa hindi pa alam kung paano tayo gumawa ng breadcrumbs na yung pulbos yung tinatawag sa amin dito, yung nilagay natin dito sa ating pandesal. Ito po yung aking mga toasted or crispy po na mga tinapay na mga putol. Durogin lang po natin ito at pagkatapos ay salain po natin. Kung wala naman kayong mga toasted or yung mga biskotso na mga putol, yung mga matatabang ninyo na tinapay mga palangga, ay pwede ninyo yung gawing toasted, pakrispihon po ninyo at durugin at gawing breadcrumbs. Ito pinong-pino na mga palangga, okay naman ito pero mas gusto ko talaga na mas pinong-pino pa. Gumamit ako dito ng pinong salaan, yung kanyang butas, para pinong-pino talaga yung ating breadcrumbs. Ayan ang mga palangga, ang pino. Ito po yung nilagay natin minsan sa ating donut. Pinang-coat po natin sa ating donut. Ayan, balik naman tayo dito sa ating first process. Pinutol ko lang yung ating dough ng 20 grams. 2 piso po yung bintahan namin dito. At pagkatapos natin itong gawin yung ating first process mga palangga, dito naman tayo sa ating pangalawang proseso. Bali nagtimpla po ako ng another 1 kilo natin na harina, pero same lang po yung ating ingredients dito ha. Bali nagtimpla lang po ako para maipakita ko po sa inyo yung isa pa nating proseso ng ating pandesal. Ito po yung ginagawa natin. Pwede ding ganituhin po ninyo para maging siksik din. At pwede ding i-direct ninyo na putol, yung ginawa natin kanina. Depende na sa inyo mga palangga kung saan po kayo hiyang, kung saan po kayo komportable na proseso sa pinapakita ko po ngayon na proseso ng ating pandesal. Pero itong proseso na ito ay hindi po natin ito madiretso putol ha. Kailangan pa natin ito na pahingahin. Bali palambutin muna natin ito bago po natin ito putulin. Hindi kagaya ng ginawa natin kanina sa ating first process na diretso po natin putol at diretso na figura para hindi maalsahan at diretso na din sansan. Rest muna natin ito ng mga 30 hanggang 40 minutos mga palangga. At ito na, pagkalipas ng 35 minutos, pwede na natin itong putulin, medyo malambot na. Yung putol ko dito ay nasa 20 to 22 grams. At same lang din, tag 2 piso din yung bintahan namin dito.
At ito mga palangga ay palsahin lang po natin ng 2 hanggang 3 oras, pero mas maigi na 3 oras po natin ito palsahin bago po natin ito isalang. Sa pagluto natin dito ay kailangan na mainit na yung ating oven bago po natin ito isalang para mag-bulyong po yung alsa ng ating pandesal. At nasa video screen po natin yung ating time baking sa ating pagluto. Kung dito naman ninyo lulutuin sa ating gas oven, ayan po, ganun din. Nasa video screen din yung ating time baking. Ayan na po mga palangga, luto na po siya. Ito po yung ating pangalawang proseso na yung tinupi pa natin. Ayan mga palangga, napakalambot, napakasiksik. Oh, nakikita nyo naman, di ko na kailangan sabihin. Ang kailangan lang talaga dito ay subukan po ninyo yung recipe natin. At ito naman yung direct po natin na pinutol natin agad at pinigura agad para hindi lang maalsahan, para maging siksik na din. Ito siksik din mga palangga ha. Sana may natutunan. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong Kainday. Maraming salamat at bye-bye.